Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21, 21 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nangyayari kay Amy Marcos. Opo. Ang title ko po ngayon ay Let Us Examine Amy Marcos Action. Ayan po May aral po kasi. Ayaw ko sanang talakayin ito kasi iniiwasan ko yung ganyan. Pero may aral po na makukuha tayo. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko naman imamagnify. Pero kailangan banggitin. Kasi nga kung hindi banggitin, walang aral. Yan po mapipilitan po akong banggitin. Pero hindi ko huhusgahan. Opo. Ngayon ay, yun nga, nakasulat dyan ay kailangan talakayin at para makita ang aral. Ay ano po ang aral? Sasabihin ko na po kasi kulang na po din ang oras ko. 20 minutes lang ako ngayon Nagloko kasi itong computer ko. Ayaw mag-open yung tinype ko kahapon, kagabi. Ngayon, ang aral po na makukuha po natin dito ay yung sexual immorality. Opo. Sinabihan tayo ng Diyos, kasama yan sa 10 utos, you shall not commit sexual immorality. Ay bakit sinabi yan? It is for our own advantage. Yan po, hindi po advantage ng Diyos yan. Yan ay ibinigay sa atin, o lahat ng batas ay ibinibigay sa atin for our own advantage. Kasi nga kung naliligaw tayo, kung hindi tayo sumusunod, ay naandyan po ang magiging resulta na hindi maganda. Ay ano po yan? Yung nga mag-aaway-away ang mga anak because of sexual immorality. Ipagpalagay na natin na hindi mag-aaway yung mag-asawa dahil nagmamahalan o wala nang magawa o talagang hinahayaan na lang. Pero pagdating sa mga anak, ito po ang nasasaksihan natin, nag-aaway-away. Tatanungin nyo ako siguro, ay ano ba yan? Ay ito nga, bibigyan ko na ng example na mababasa natin sa Biblia. Genesis 21, verse 9 hanggang 10. Ito po ay kasaysayan na nangyari kay Sarah na asawa ni Abraham at saka si Hagar na katulong nila Abraham at saka ni Sarah, katulong nila. Ngayon, nung hindi magkaanak ito si Sarah, dahil ay medyo may kaedaran na po May kaedaran na. Opo. Ay sinabi ni Sarah kay Abraham, anakan mo na yan, yang katulong natin, anakan mo na at ako nang bahala. Yung anak ninyo, magiging anak natin. Ako nang bahala. Ay sinunod naman ni Abraham. Inanakan niya si Hagar na isang Egyptian. Pero nung nagkaanak naman si Sarah, ayun nag-away na. Nung nagkaanak niya na, ang pagitan siguro ng anak ay
kung hindi ako nagkamali ay 14 years. Ngayon ay basahin ko na lang po. Now Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had born to Abraham, mocking Isaac. Yung anak ni Sarah, ang pangalan ay Isaac o Isaac. Ang pangalan naman nung anak ni Hagar ay si Ismail. Ayan po ay simpre ay 14 na o siguro baka 15 na ito eh. Kasi nga nung kwan na ito eh, nung nahinto na sa pagsuso, yun si kwan ay nagpista. Opo. Parang nag-birthday ata o basta huminto na pala sa pagsuso yung bata ay nagkakaroon ng handaan. Ay siyempre maliit na bata, tapos itong anak naman nung isa ay probably 15 na ito eh, 15. Yun namang isa mga 1.5 year old o 2 years old. Kaya nagalit si Sarah. Therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman. Ayan po, bondwoman ang tawag o katulong, di ba? And her son, for the son of this bondwoman shall not be heirs with my son, namely with Isaac. Ayan po kasi ayaw ko kanya na itong anak ni Hagar ay magkakaroon ng kaparti doon sa naipundar natin. Ayan po mayaman na ito si Abraham eh. Opo. May mga tauhan din siya at may mga alaga siyang mga hayop. Ayan po pinalayas niya si Hagar at yung anak. At kuwan po yan, napakahirap po niyan. Kasi nga wilderness po yan eh. O magiging vagabond sila yan, hindi ba? Pero ganun pa man ay talagang ganun eh. Hindi ba? Mag-aaway talaga eh. At ito ay kustumbre pa noon yan. Kustumbre kasi wala pang batas noon eh. Ang layo ni Abraham kay Moses, mahigit 300 years eh. Ay ibinigay lang yung batas kay Moses. Although na mayroon na silang by the law of conscience, may ibinigay ng palatuntunan ang Diyos dyan, pero hindi palang nakasulat. Yung nakasulat sa tipyas ng bato o sa tipak ng bato ay ibinigay naman kay Moses para wala nang magpilosopo. Wala na. May mga kuwan kasi niyan eh, mga dispensation po eh, na natutunan ko sa mga Baptist. May dispensation na by yung conscience tapos by law. May dispensation na by law and then ngayon by grace. Opo, nung dumating na si Jesus Christ, by grace. Sa kagandahang loob lang o maliligtas ang tao o it is the gift of God. Diba? Yung faith natin kay Jesus Christ, yun ang makakapagligtas sa atin. Yung mga nauna sa atin ay by law, yung kila Moses, until the righteousness of God has been revealed. Pero mayroon din yung mga propeta, they are saved by faith din. Opo, discuss din yan. Pero bihira lang yun. Alam nila na may darating na tagapagligtas. Okay, ngayon ay yan po ang nangyari. Kaya mangyayari yan dito kay Amy Marcos. Ngayon ay ito nga hindi naman pwedeng hindi ko babanggitin ito. Ito po ang timeline. Ito po ang timeline na ito si Amy Marcos ay bata pa ako, umuugong na ang balita na ito ay hindi anak ni Marcos. Ayan po, umuugong na po ang balita. Elementary pa ako kasi
1965, nanalo na yan si Marcos ng pagka-presidente. Grade 1 po ako noon. Grade 1. Kaya hanggang grade 6 ako, umuugong na yan. Yang balita, lalo na nung nagkwan siya, nung nagre-election siya. 65 plus 4, noon 69. Grade 5 ata ako noon. Grade 4. Hindi ko na makakuan, ano. Grade 4 ako. Opo. Ngayon, ay ito po ang timeline. Ibibigay ko po ha, at ako ay nasyak. Kasi nga ngayon sa internet, pwede mo nang tignan ang itsura ni Arsenio Lacson, yung mayor ng Maynila. Tignan mo na yung itsura niya. Tignan mo din yung height niya. Naandyan sa internet po, ano? At ano yung mga, kailan siya nagsilbi, anong mga date. Ito po, babanggitin ko. 1949 hanggang 1952, congressman si Arsenio Lacson ng Maynila. Congressman po yan. Nauna pala siya naging congressman. Noong 1952 hanggang 1962, 10 years po yan ha, 1962. From 1952, Manila mayor siya. Noong 1962, namatay siya na heart attack. Pero kuwan daw siya, may appear siya o nakapatong siya sa yung artista. Opo, artista. At yan naman ay nandiyan yan kay Charito Solis ata, namatay siya. Ngayon, pero ito ang matindi rito 1953 naman, nag-muse ito si Imelda Romualdez, muse ng Manila. Opo. Pero dalawa pala sila nagtay. At very controversial, 1953 naging Muse of Manila siya. 1954 naman, Mayo. Yung Muse ata, Mayo din yan Mayo ng 1953. 1 year after that, nag-asawa si Imelda at saka si Ferdinand Marcos got married 1954 May. Pero dalawa ang kasal nila. Isa sa civil o privately, April 17 ata, 1954, at saka yun sa cathedral, sa San Miguel Cathedral ata yan Diyan sa may Intramuros. Doon sila ikinasal ng publicly sa pamamagitan ng pari. May 1954. So, nag-muse muna siya ng Maynila. 1 year after that, nag-asawa siya. Ngayon, ipinanganak naman ito si Amy Marcos November 1954. Nasa internet po yan 1954 po. So, binilang ko po yung months. 18 months bago sila nagkaanak. 18 months. Kaya ay nasyak po ako dito Kasi taliwas doon nung bata ako. Kasi nga walang internet noon Hindi ka naman makakapagbasa Wala ka Kung hindi, nakikibalita ka lang. Ang pagkaalam ko, buntis na si Imelda nung pinakasalan ni Marcos. Yun ang pagkakaalam ko. Yun ang balita noon. Buntis na si Imelda nung pinakasalan ni Marcos. Hindi pala 18 months silang nagsama Bago nagkaanak, aywang lang natin kung may relationship sila. Kasi nga, naging Muse of Manila siya 1953. Pero, naging Muse na rin siya ng Tacloban. Opo, aywan ko kung anong year yun. Siguro 1952 o 1951. Bago pumunta siya ng Maynila. Lumalaban na siya dyan sa Leyte. At nananalo siya. Ngayon, ito, pinanganak si Amy 18 months after the marriage. Kuwang kako ito, delikado kako ito. Kasi noon po, nung bata ako, nagpapatayan po dahil dyan.
pamilya sa pamilya. Opo, nagsasaksakan, nagtatagaan dahil lang dyan sa ganyan. Ngayon kasi hindi na masyadong iniintindihan ganyan kasi parang common na ngayon. Pero noon, pag nabalitaan yan na ganyan, nagpapatayan po yan. Opo, 18 months na ikinasal, tapos nagkaanak, tapos ayun nga, ay without controversy po Without controversy, anak niya po. Kasi kung titignan ko po yung physical, yung height po ni Kwan, yung height ni Amy, at saka height ni Arsenio Lacson, match. Match talaga. Kasi si Amy, nakita ko na ng personal yan sa Piatti, 1977. Lumiligid kasi yan sa University Build. Third year ako noon sa engineering. Ito naman si Amy Marcos, Kabataang Barangay Chairman siya overall ng Pilipinas. Lumiligid yan. Kaya nung pumunta sa amin, ay kami, hindi lang kami pwersado na aatin. Pero nakita ko ng personal yan. Matangkad yan, mga 5'5 o 5'6 yan. Opo. Na kung ganyan ang babae, kailangan yung tatay niya 5'10 o 6'footer. Opo. Kabisado ko po yan. At yung nanay naman niya ay dapat ay mga 5'3 o 5'4. Opo, ganun yan. Ngayon ay si Imelda siguro mga 5'4 yan o 5'5 Ngayon ito si Amy, mga 5'5 o 5'6 ito. Ngayon, si Arsenio Lacson po, na-search ko nang noon, 6'footer yan o 5'10. Opo, pero halos walang pagkaiba yan. Yung 5'10 at saka yung 6'footer, hindi mo na mapansin yan. Parehas matangkad talaga yan. Extraordinary na yan. Kaya ang mga anak niyan na babae ay 5'4", 5'5 yan o 5'6". Ganun po yan. Ay si Marcos mga 5'6 lang yan si Marcos Kaya ang mga anak na babae niyan ay kuwan lang yan. Normal lang yang 5 o 5'1". Ang lalaki naman ay 5'5 o 5'6". Maliban na lang kung yung nanay nila ay may lahi ng 6'footer. Ayan, magkakaroon din ng 5'5 na babae. Ganun po, So, without controversy hindi na natin pag-usapan. Kung kayo ang makakita, ay masasyak kayo. Sa mukha, magkamukha, hindi ba? Ay hindi na nga kailangan ang DNA po dyan Alam nyo po ang DNA, hindi natin alam magbasa niyan. Hindi. Pero mas naniniwala po ako sa kasabihan ng mga tao. Opo. Bata pa ako, sinasabi na sa akin hindi maitago yan kanya Simon. Hindi maitago yan kung anak. Kasi ang dami din dito sa amin Nung bata ako, na nababalita na anak ni ganito, anak ng kapitbahay, naanakan kanya, o nahingi. Karamihan dito sa amin, ang tawag ay nahingi. Opo. Hindi talaga hindi maitago, hindi maikaila. Kahit nasa pag-ubo, kahit nasa pagtayo, paglakad, hindi maitago yan. Opo. Yang height, yang mukha, hindi po maitago yan. Kaya nga itong DNA ay, hindi na kailangan yan Habang lumalaki yung bata at pati nga yung mga anak kamukha yan. Magkakamukha doon sa pinsan nila o doon sa sino talaga ang tatay nila. Hindi maitago po yan. Sige. At hindi ko na bibigyan ng halaga yan. Sinasabi ko lang po At hindi naman natin kinukondem yan. At yan po ay naaawa po tayo dyan sa ganyan. Kasi nga nag-aaway-away. Ano po ang umpisa ko? Ang umpisa ko dito ay kaya sinabi ng Diyos na do not commit sexual immorality ay for our own advantage. Kasi nga mag-aaway-away. Tignan mo si Jinggoy at saka si JB. Wala naman silang ginagawa sa isa't isa. Pero yung tao na mismo, si Marcolita mismo, hindi ba? Sinabi ni Marcolita, ay ito ang bad. At
yun namang isa ay good. Ay, yun na nga pinag-aaway-away na po Hindi na po maalis yan. Although walang ginagawa yung dalawa, hindi ba? Wala pa. Pero at least, mayroong rivalry. Ayan po, na hindi natin alam saan aabot yan. Ngayon, at marami pong example na ganyan. Marami po yan, Pagdating sa bandang huli, nag-aaway-away patungkol sa paano hahatiin yung kayamanan. Opo. Ngayon, 1 Corinthians chapter 6, verse 18. Flee sexual immorality. Every sin that man does or man commit is outside the body. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Ayan po. Iyan po pero ang kinuha ko dito yung flee sexual immorality. Iwasan natin 'yan. Opo. Ay sayang, wala na tayong oras. Ay kaya natin iiwasan yan. Nasisira po ang ating hindi ko na dapat i-magnify, pero alam ko nasisira po ang ating mga desisyon. Nasisira po ang ating pananaw. Nasisira po ang ating taste. Nawawala Nawawala na po yung kwan natin, yung gana. Ay kasi nga kinukumpara mo na ay ito nga si Amy, narinig ko kahapon diniscuss ni Waldy Carbonell Sumasama pala ito nagbumotor kay kwan noon Nakikita ng mga tao sa Davao. Kay Rodrigo Roa Duterte sumasakay sa motor. Ayan po nawawala po ang taste. Ay kung ganyan na po ang mga tao, ay sino pa ang maniniwala dyan? Flee sexual immorality because every sin that man commits is outside the body. Ang ibig sabihin, kung papatay ka ng tao, ay you are committing a crime against other person. Pero dito, pag sexual immorality, ikaw ang sinisira mo. Pati mga desisyon mo nga pananaw at saka yung mga taste, nawawala na po yan. Tignan mo po yung mga artista. Magagandang lalaki na yan at yung mga asawa nila, magaganda rin. Bakit pinapalitan pa nila? Bakit nag-aasawa pa sila? 1, 2, 3, 4, 5, hindi ba? At yung iba, nababakla na po yung iba Hindi ba? Nagiging bakla na Hindi ba? Ayan si Jingo, hindi ba? Mayroong ugong-ugong na bakla daw yan Papaano yan? Ayan nga, dahil nga nag-i-eksperimento. Ayan po, please, sexual immorality. Both sides po yan. Kasi, if you commit a sexual immorality, you are destroying yourself. Ang gusto ng Diyos, one man, one woman lang. One man, marriage is between one man and one woman. Ay kung 3 kayo, ay kung 4 kayo, ay lalo na kung ganyan kay Duterte, ay kung sino-sino na, wala na yan. Wala nang taste yan. Yung sagrado na excitement na nakukuha po ng isang tao sa between marriage life, nawawala na yun. Yun ang ibig kong sabihin dito para maniwala kayo. Nawawala na yan. Kaya lahat ng sasabihin niya, lahat ng gagawin niya, parang bangag. Hindi ba? Kasi nga wala na Flee sexual immorality. Yan po ang nilalabang ko dito. Kasi nga nasisirang iyong pagkatao. I will destroy him. Sabi po ng Diyos, anyone who destroyed the temple of God, I will destroy him. Pangako po yan ng Diyos. I-destroy kayo. Kaya nawawala na ng taste. Nawawala na ng pananaw. Nagiging bakla kayong iba Kung saan-saan na pumapatol Ganon din sa babae. Pumapatol kay congressman. Maya-maya yan. Pag iniwanan ng congressman, papatol na yan sa mga hardinero. Hindi ba? Ay sorry po pero ganyan po talaga ang buhay. Kaya nga, pinapaiwasan sa atin na ay naku po, hindi po ako matatapos dito kasi topic ko po yan sa born again.
Pero hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan tayo at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po Itago nyo po ito, isip nyo po ito para pakinggan nyo, para may matutunan kayo o i-lecture nyo sa mga kakilala nyo. O sige po, salamat po salamat po ng marami.